Magandang araw. May bagong bagyong nagbabadya sa mundo ng Philippine boxing. Mainit na usap-usapan ngayon sa mga boxing fans ang lumalakas na bulong-bulungan. Si Sebastian El Gato Hernandez na nga ba ang susunod na makakatapat ng ating pambato na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Ayon sa mga sariwang chismis, ang mapanganib na Meksikano ang target na ilagay para sa unang laban ni Casimero sa ilalim ng kanyang bagong 3-fight contract sa Kameda Promotions. Bahagi ng umiikot na rumor na posibleng mag-cruise muna ang landas ni Sebastian Hernandez at Kyonosuke Kameda doon mismo sa Japan. At kung sino man ang mananalo sa tapatang Hernandez at Kameda, siya ang itatapat at makakalaban ni Janriel Casimero. Bagamat rumor pa lang ito na pwedeng magkatotoo o hindi, kapanapanabik ang ganitong senaryo para sa mga tagahanga ng boxing. Kung sakaling si Hernandez ang manalo laban kay Kameda at ito ang makatapat ni Casimero, malaking benta ito para sa Pinoy fighter. Kapag napatulog na alas ang Meksikanong nagpahirap at nagpalobo sa mata ni Junto Nakatani, tiyak na mas lalong iingay ang pangalan ni Casimero para sa inaasam na bakbakan laban kay Naoya Inoue o kay Junto Nakatani mismo. Si Sebastian Hernandez ay ang Meksikanong mandirigma na nagpahirap ng gusto sa multi-division Japanese champion na si Junto Nakatani. Sa kanilang nakaraang engkwentro, ipinamalas ni Hernandez ang walang umpay na pressure, agresibong atake at mabibigat na kombinasyon na naging dahilan upang halos pumutok at maglobo ang mata ni Nakatani. Kahit na si Naoya Inoue ay nakatikim din ng bagsik ng Meksikanong ito nang maging sparring partner siya sa Ohashi Boxing Gym, kung saan balitang inubos sa bugbog ni Hernandez sa mga nakasabay niyang Hapon doon. Matigas, walang takot at laging pasulong lumaban, yan si Hernandez. Bagamat mapanganib ang Meksikano, swak ang estilo niya para kay Cuadro Alas dahil hindi na kailangan habulin. Laging pasulong at mahilig makipagsabayan si Hernandez. Paborito itong target ni Casimero bilang isang magiting na counter-puncher. Ang agresibong pag-atake ni Hernandez ay nag-iiwan ng mga openings sa depensa na pwedeng salubungin ng mapanganib na power punches ni Alas. Sa bakbakang walang atrasan, mas nangingibabaw ang subok na lakas at tibay ni Casimero. Bagamat paborable ang estilo, hindi pa rin ito ordinaryong lakad sa parke. Ayon sa mga kritiko, kung gustong masiguro ni Casimero ang panalo, kailangan niyang humanap ng paraan upang patulugin o manockout si Hernandez bago pa umabot ang laban sa ika-6 na round. Kapag humaba ang laban, ang walang katapusang stamina at pressure ng Meksikano ang maaaring maging mitsa ng kanyang pagkatalo. Isang klasikong Philippines versus Mexico na naman ang nagbabadyang maganap. May sapat nga ba na lakas at diskarte si Casimero para mapatumba ang isang Sebastian Hernandez? O si Hernandez ba ang magiging pader na haharang sa pangarap ni Cuadro Alas na muling maging kampiyon? Abangan natin ang opisyal na anunsyo. Ngunit isang bagay ang sigurado, kapag ang mga mandirigmang ito ang nag-abot, lintik lang ang walang ganti sa bakbakan.